sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nakot, manawagan tayo sa lahat ng mga kaparian na Bishop Joel Porlares sa Badi Ballesteros. Abay, ipanalangin po natin mga kaibigan na sana po ay huwag nang madagdagan ang bilang ng mga namatay sa napakalakas na lindol sa Cebu kagabi po mga kaibigan. Grabe ha, 26 na po yung naitalang namatay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:12. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Wow, 6.9 magnitude na lindol po mga kaibigan ang nangyari kagabi. 9:59 sa Cebu at ang grabeng tinamaan po ay ang Bugo City. Kasama na dyan ang bayan ng San Remigio at Medellin. Abay, ang latest po ay 26 na yung namatay. At sana nga po ay huwag nang madagdagan pa. At ang lupit ha, ayan, may 300 po ang naitalang aftershocks. Ayon po kay FIBOLS Director Teresito Bacolcol kanina. At yung mga namatay po, mahibigan, may mga bata, matatanda, at meron pang referee ha, at ilang naglalaro ng basketball sa isang sports complex doon sa saan nga ba yung sa may Bugo City ba yun ha? Nakakalungkot po mga kaibigan. Sana huwag namang mangyari dito sa Metro Manila. At alamin nga natin mga kaibigan, kasi ang lakas ng lindol po mga kaibigan, intensity magnitude 7 ang pag-ugado ng lupa, ayan, sa Daan Bantayan, sa Medellin, San Remigio, Tabuelan, sa Cebu at sa Cebu City mismo mga kaibigan. Abay, nabiyak po yung lupa at umangat. Diyos ko, ito po ay ramdam hanggang Negros, Iloilo, hanggang Bohol, hanggang Masbate mga kaibigan. Nakakalungkot. At alamin natin ang latest ha, mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Abay, susugod ba sa Cebu ngayon, sa Visayas? Ang Pangulong Marcos kukumustahin po ang mga biktima ng kalamidad sa Masbate. Alamin natin ang report mula kay Sabagay, Masbate, nilindol din ano ha? RH14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Masbate nga ngayong umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kukumustahin at hahatiran ng tulong ng Pangulo ang mga naapektuhan ng bagyong Opong. Kabilang sa pupuntahan nito ang Nursery Elementary School at Masbate Provincial Hospital. Mag-i-inspection rin ang Presidente sa Provincial Capitol at Social Center ng Masbate. Pagkatapos ay pangungunahan nito ang situation briefing doon para alamin ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan at kung ano ang mga pangangailangan. Ang Masbate ang pinakamatinding tinamaan ng nagdaang bagyo. Lakay? Hindi ba tutuloy ang Pangulong Marcos sa Cebu mamaya after Masbate?
wala pong binanggit lakay, pero kasi pagkatapos na sa Masbate, mamaya ay may aktibidad pa siya sa Malacanang dahil may nakatakdang mga manumpa. Ikalawang batch ito ng mga bagong promote na AFP generals as flag officers. So, inaasahan natin na ililinya rin sa schedule ng Presidente Lakay ang Cebu, pero sa ngayon ay wala pa. Anong oras ang affair sa Malacanang ng mga newly promoted military officers, Ms. Let? Mamayang hapon Lakay, kung hindi ako nagkakamali, alas 2 ito. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Ms. Let. At ngayon po, mga kaibigan, hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Meron tayong special guest ngayon, mga kaibigan. Wala po iba, presidential sister. Ayan. Ang close na pinsan ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Good morning, Senator Amy Marcos, ma'am. Naimbag nga bigat na apo, Senadora. Kastamit keng kagyamang kami, kadeo, sana si Sister L. Ayan, Sister sa lahat L. na nakikinig sa DZRH ng Daming Bayan, good morning sa inyong lahat. Gintong-ginto talaga naman ang ating stasyon. Mga Golden Daba Award trophies yan. Katutak naman na trophy. Ayan, isasanla natin yan. Sana nga. Laging tandaan, binabagyo. Ano ba ito? Lindol, Senator, kagabi. Lindol, ano man ang problema, ay may solusyon. Ayan. At speaking about solution, Senator Amy, ma'am, unang-una po, ayan, ano nga ba ang estado ng administrasyon ng iyong ading ngayon? Ang sabi ni VP Sara ay unstable daw po ang Marcos administration. Ano po ang masasabi niyo, Senator Amy, ma'am? Ang masasabi ko, napakagulo. Talaga naman hilong-hilo na ang mga senador. Talagang napakagulo. Hindi namin maintindihan. At panay chismis, ang katutak na Marites, na magkakaroon ng palitan na naman sa Senado. Palitan na naman sa mababang kapulungan. Ano ba yan? Wala nang katapusan. Bardagulan ng bardagulan. Hindi na kami nakakapagtrabaho. Pero ako wala akong pakialam. Ako'y nakapagpasa na ng 2 bills sa tinaasahan ko itutuloy pa sa cooperatives. Anong bills yan, Senator Amy? Yung una, yung sa marine diversity, isang tratado sa yung clause, at makakatulong sana ito sa ating mga fisher folk para sila ay matulungan sa data research. At parating lang sinasabi, overfished, wala na daw isda sa ating dagat. Buhaya na lang ang natitira sa Pilipinas. Ano ba yan? Teka muna, Senator Amy, ipapatawag daw po ang iyong pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano po masabi niya? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon Tiklop na daw yung investigasyon. Yung announcement kagabi. Abay, bakit? Ewan. Nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Asan yung suspense doon? Parang bawal na umabot, lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos, pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi nagtatanong ako tungkol sa unprogrammed funds. Kasi ang parati natin tinitingnan, yung listahan ng mga proyektong palpak. Diba? Tingin tayo ng tingin doon sa mga Hiwagang Ghost Project, Substandard, at iba pa. Pero may mga tinatawag na unprogrammed na napakalaki, nasa 800 billion at 700 billion. Ganyan kalalaki yung unprogrammed. 1 trillion pesos na nga daw, Senator, ma'am, yung mga nagastos sa mga foreign assisted flood control projects. Isa pa yun. Yung dalawang yan, hindi pa natutumbukan. Kaya bitin na bitin. Masama ang bitin. Kaya naman. So yung unprogrammed na billion-billion, tapos yung 1 trillion na ginastos na sa foreign assisted project. Utang yan, ha? By the way, mga utang yan. Kaya nasisindak ako. Ba't ganun? Alam naman natin yung CDO River. Yung Cagayan de Oro. Pampanga Bay, Pasig Marikina River,
Jr. Trilyon ang ginastos. Wow. Sa Metro Manila, 9 billion 2025 pa lang. Bakit bahang-baha pa rin tayo sa bilyones na yan? Asa napunta yung mga perang yan na wash out lahat? Hindi ba kayo mananawagan, matatawag ng audit, Senator Amy, kung paano ginastos yung 1 trillion pagkatapos na binabaha pa rin po tayo? Hindi ko nga maintindihan. Ilan bang zero yung trillion? Kalaki-laki ng mga pera, puros mga utang. Ayan. Wala maipapakita. Sinasabi nila lagi, yung mga pumping station daw ang ginastos nila. Hindi nga umaandar Puro barado daw ng basura kung ano-anong dahilan ng binibigay. Kaya para sa akin, bitin, wag nilang titigil muna yung investigasyon. Ayan. Kailangan alamin natin. At walang mga sacred cows walang bawal. Kung anong tumbukin ng ating mga testigo, kung anong sabihin, yun dapat ipursige. Walang ganyanan. So, ang para sa inyo, dapat ituloy ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, kasi hindi naman nagtatapos sa flood control. Nakita naman natin, may mga testigo pang gusto magsalita. Tama, tapos may unprogrammed pa na hindi pa natatalakay. Tapos may foreign assisted pa na trillion nga. Naku, napakadami pang bitin, kaya nagtataka ako. At tuwing nagsasalita kami sa unprogrammed, parang pinipigil kami. Kasi aabot yun sa mas mataas Pataas ng pataas kasi yung tinutumbok Hanggang saan sa itaas yan? Ewan, kaya nga, wala tayong magagawa, talagang ganyan ang investigasyon, kinakailangan alamin kung ano yung nangyari, ano yung totoo. Huwag pagbabawalan, huwag susunod sa script. Nagagalit na nga yung ibang senador, may script daw ng Zarzuela to Oo nga daw, DDS script daw. Kaya nga, ano ba yan? Kaya hindi maganda yung nangyayari, gulong-gulo na kami. At bubuhayin na naman daw yung impeachment, bubuhayin na naman daw yung chacha, tapos may alingaw-ngaw pa ng martial law. Ano ba? Magulo na nga. Linilindol na ang Cebu, ang Bogo City. Andito pa tayo nakikipagbardagulan. Ayan, speaking of mga impeachment at gulo-gulo, Senator Amy, ano nga ba ang nangyari noong September 21? Muntik na nga bang plinano nga bang lusubin ang Malacanang? At muntik na nga bang madiskarel ang administrasyon ng yung ading Pangulong Bonget? Ano bang balita sa mga Ilocanong general natin? Ano ba yung mga marites at group chat? Maraming alingaw-ngaw nga na miski yung military talagang hindi na natutuwa. At pinagkakait yung 350 pesos na binibigay sa kanila. Naku, kaliit tapos naririnig nila, pinupusta nila yung buhay nila. Ang ating mga AFP police parating natatanggal sa budget. Yung mga pensyon, lahat yan na inaasahan nila, tinatanggal lagi sa budget, samantalang kung ano-anong kalokohan, bilyon-bilyon na pinapasok, yan na nga. At yan ang problema talaga. Nung 21, anong balita? Yung sa Camp Aguinaldo? Yes, so ano bang sabi ninyong former aide-de-camp, NICA Director General Manong Dick De Leon, pati mga junior officers daw po medyo medyo mainit ang ulo. Talagang mainit ang ulo at matatapang kasi sumusulat sila at mga active ang pumipirma, hindi na yung retired. Kaya kinakailangan kausapin talaga kasi hindi talaga tama ang nangyayari sa bansa. Pag nakarinig ka naman ng ganito. Sa totoo lang, galing akong Korea, meron kaming conference tungkol sa climate change. Inggit ako lahat ng bansa kung ano-ano ang ginagawa. Meron silang long tunnel sa KL, sa Malaysia. Merong kanal diyan sa Bangkok, hindi na sila binabaha. At nakakahiya, tinatanong sa akin kung ano daw nangyayari sa Pilipinas sa climate change at sa flood control. Ano ba isasagot ko? Pati yung Hapon ang sabi, paano ba babayaran yung mga utang sa JICA? Nako po, ano ba ang sagot niyan? Sabi nga natin Bubit, nung daw taga JICA, sinita ang inyong ading Pangulong Marcos namula. How can you pay us? Kaya nga. Ganito ang nangyayari sa atin. Kaya nga. At yun nga, yung balita na nagsalita nga yung presidente ng Korea na yung KOICA naman, yung mga utang naman sa KOICA, ihinto na. Wow. Kasi wala nga pambayat at mauubos rin lang daw sa korupsyon. Aray ko.
So, ano ang nakita niyong IMI solution, Senator IMI, sa ganitong Hindi sitwasyon? na nga, wala na nga IMI solution, IMI consumption. Ang hirap talaga. Ano ba itong nangyari sa atin? Huwag kang susurrender. Kailangan. Unang-una, ang masasabi ko, mali. Mali talaga yung sinasabi na tigilan lahat-lahat ng flood control. Eto na nga, binabaha yung mamamayan. Huwag mo maitigil. Gawin mong maayos. At wag naman isiro yan, yung Parañaque Spillway na dekada 70 pa, pinag-uusapan na, nakaplano na yung dredging ng Laguna de Bay, parang maliit pa ako, yan ang kwento sa Malacanang, pati yung river basins, yung 17 major river basins. Ang tagal na natin naririnig yan. Tapos, di ba dapat yung investigasyon ng Senado in aid of legislation, tapos na yung in aid of election. Kaya, sana kung legislation, tignan natin talaga mula sa procurement, pre-procurement, talagang sa implementasyon, sa audit, lahat tignan one by one. Siyempre, higit sa lahat, kasagsagan ngayon ng budgeting mula sa House, papunta na ngayon sa Senado, talagang yung mahihiwagang insertion na yan, talagang tignan ng maigi. Bakit naman insertion? Kasi ang pangalan, sa pangalan pa lang, bastos na Ang sagwa mas maganda intindihin yung insertion kaysa amendment. Amendment. Ano man pinagkaiba nun? Ang power of the purse, syempre, nasa Kongreso at sa Senado. Talaga naman na maglalagay ng amendment. Lahat nga ng national agency, panay hingi Hingi ng dagdag. Alam naman natin, parating kulang. Pero totoo nga bang halos lahat daw po ng Senator Amy ay nagkaroon ng insertion dito sa project sa flood inaaway control? nga namin si Senator Ping parang hindi naman siya nag-a-amend. Kapag siya, institutional amendment. Kapag kami, insertion, hello, hindi. Ano ba pinagkaiba nun? Hindi. Ang trabaho talaga ng senador, alam naman niya, at alam namin lahat, ay katulad rin ng mga kongresista, tignan yung budget ng Pangulo at ayusin, dagdagan, bawasan, pakiusapan. Gano'n naman talaga yon. Kaya may pagbabago mula sa pag-submit ng presidente sa SONA hanggang sa pagdating ng December, yung final na budget. May pagbabago talaga doon. Hindi naman ibig sabihin yung 100 billion insertion, ninakaw lahat yan ng senador at congressman. Hindi naman gano'n yun. Yung iba, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga pensyon, yung NBI, yung kasama ko pa nga si Senator Lacson yung pagdagdag namin doon sa Veterans Memorial Budget, kaliit-liit, ang dami-daming nangangailangan na tumanda na at nagkasakit na mga sundalo. Yun nga, dinadagdagan talaga namin kasi kawawa naman. Tapos, hahanapan mo syempre ng pera yon sa ibang budget. At saka siguro, ma'am, okay lang na magkaroon na, si Senator JB, galit din kahapon, inaamin niya, meron sa insertion, pero hindi sa flood control project. Wala, hindi sa ganun, pampira naman. Kung minsan may flood control sa Ilocos Norte, hindi natin mapagkakaila, halimbawa sa Solsona. Paano ka naman, puros bundok doon, nawawash out, nalalandslide. Talagang magkakaroon ng flood control. Wala nang tulay na out na yung mga kalsada, naging karayan na lahat ng bukid. Anong gagawin mo? Siyempre, ayusin. Pati karayan natin, wala nang ang tubig. Kaya nga, pati karayan, talagang tuyot na din. Umuulan lang pagbagyo sa Ilocos, aminin. At saka siguro, ma'am, bantayan din kasi natin, bakit yung ang reklamo, bakit yung mga pondo sa flagship projects ng presidente, nawawala pa? Bakit nangyayari yun? Ba't hindi nababantayan sa BICAM? Hindi ba kawalang hiyaan talaga yung pangyayaring ganyan? Dati kasi, yung panahon ng tatay ko, hinihiwalay yung long-term project. Okay. Para magkaroon tayong ng magagandang flood control, magagandang highway. Nabubuo yan, hindi naman yan pwedeng tapusin sa loob ng isang taon. Samantalang yung timeline ng budget, isang taon lang. Ano naman matatapos mo sa isang taon? Mga farm to pocket road. Naku, ayan na tayo. Dapat yung mga long term, talagang multi-year, talagang bigyan yan ng tuloy-tuloy. Wag ginaganyan, chinachap-chap pati yung sa Pangulo. Wala man respeto. Hinalagay sa unprogrammed. Last minute, nakita ko sila last year. Hindi ako pumirma ng budget last year. Kasi nagwawala na ako. Nakita ko na, blanco lahat. Tapos yung mga flagship project, ano naman ipapakita? 3 taon na, wala pang malalaking project. Kasi nga, tinastas yung billion-billion na para sa flagship. Yung iba nun, foreign assisted, utang. So,
nagbabayad tayo ng handling o holding fee, yung para i-reserve yung pera para sa atin. May bayad yun. Kapag hindi natin binigay yung counterpart, nako, nawawaldas lang yun. Sino ba mga nagbaniobra ng budget? Ewan ko, pinagtanggal-tanggal lahat ng FAPs, ng Foreign Assisted Project, linagay sa unprogram. Paano magiging unprogram? Mag-aantay ka ng savings. Pero ang balita sa Department of Budget, magbayad ka ng 5 to 10%, pwedeng i-release ang unprogrammed kahit walang savings. Wow. Very magical. Mukhang may alam ka sa DBM, Senator Amy. Talaga bulok talaga yung sistema mula DBM hanggang DPWH. Lahat yan may gulo. Pati yung nabanggit ni VP, yung tungkol sa mga sindikato, sa POGO. Ako, ayoko kasi yung I told you so, very manang ang dating. I wish I were wrong, pero Mayo pa lang, 2021 pa lamang, nag-aalala na ako, bakit tumatanggap ng donasyon sa POGO, sa sindikato, sa kontraktor? Sinasabihan ko na, sina Bonjing, dahan-dahan kayo dyan, baka may hingin yan na hindi nyo kayang bigay. Wow. Tapos May 2023, nag-umpisa na yung Tambalos Laws at yung confidential funds, ginulo na ng ginulo. Tapos December 2024, ang kulit ko na nga eh. Nahiya na ako sa sarili ko, ang kulit-kulit ko, very manang na talaga ang dating. December, nag-umpisa yung People's Initiative, naalala ninyo yung Chacha? O ako na naman ang starring doon, ako yung kontrabida, kakainis. Nung naudlot yon, impeachment naman kami, tapos pinagpipilitan na naman na ilagay ang politiko sa ombudsman. Wow. Ang sagwa naman talaga. Ayaw ba si Sec Aboying na mapunta ng ombudsman? Nako, mahirap yata kasi may kaso naman siya. May kaso siya mismo sa ombudsman. Tapos siya yung maghahatol bilang bagong ombudsman. Tama ba yun? Hindi naman tama yata. Cleared na raw siya. Oo nga, biglaan na cleared in 1 minute. Nagulat naman ako. Samantalang alam ng lahat sa opisina ng ombudsman na nakatenga pa rin ang kaso niya. Kaya eto, maraming kababalaghan. Talagang nalulungkot ako sa bansa natin. Habang ang pala ay nasa 8 pesos at marami pa rin na naghihirap at humihingi ng tulong para sa kalusugan, ayan, palakasan pa rin ng sino ang may maip, sino ang may tupad, akap at AX na natitira. Bilyong-bilyong pang natitira eh. Sa ganitong mga problema, Senator, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Dapat sabi nakikinig. ko siya, 2021, ngangaw na ako dyan eh. Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibhasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman itong nangyayari. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin, kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, huwag mo naman awayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat, lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin, sabi, mali nga talaga, ba't hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun eh. Kayo hindi ba nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga? Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby.
nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos noon, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ang pupunta sa family reunion ng Pasko? Ayan. So ito mga wealth na ito na mga sinasabing di malaman kung saan kinuha ang pondo. Ano ang mangyayari diyan, Senator Ma'am? Dapat ma-confiscate ang mga ito? Nakakatawa nga yung sinasabi ni Secretary Boying. Pinagpipilitan niya na isoli muna bago maging state witness o witness protection. Wala naman sa batas yun, sa bagaling yun. Pero tama ang pakay na talagang dapat ibalik. Kung ano man ang pwedeng i-attach at kunin, kumpiskahin ng gobyerno, kunin na ngayon pa lang. Yung mga magagarang eroplano, yung never heard, nakakaiba mga Bugatti, ano ba yung mga sasakyan na nakakasindak eh. Hindi ko pa alam kung ano yung mga kotseng yun eh. Yung nga ang sabi, daig pa nila ang presidente. Ang presidente walang mga ganyang sasakyan pero sila sandamakmak, hindi lang iisa, dalawa, tatlo. Oo nga, nakakagulat, di ba? At yun nga, yung mga nepo babies, nepo wives, ano ba yung mga naririnig natin? Grabe naman, nakakagulat. Talaga naman, tapos sasabihin na mahirap ang ating bansa. Mahirap ba yan? Kayaman-yaman ng mga leader? Ayan, Senator Ma'am, ayan, aside sa politika, pag-usapan naman natin yung para sa bayan. Meron na kayong panukala o naisabatas nito ang libreng libing? Ano ba itong libreng libing? Nakakatuwa nga kasi sa loob ng ilang buwan, 2 buwan pala, kailan ba? Parang haba-haba ng dami ng pangyayari. 2 buwan pa lang nakakalipas, pag-extend tayo up to 4 years ng barangay and SK election. So, ayos na yon. At least kahit papano. Tapos, yung Wi-Fi na parating dinadaing yung internet, yung konektadong Pinoy. Ako rin ang principal sponsor noon. Kaya tuwan-tuwa ako na napasa. Kahit ang dami-daming naglalabi, alam mo na, yung ating mga telco, mga bilyonaryo rin. At yung libreng libing, yung latest. Ma'am, asan yung Pinoy konektadong Pinoy may mga darating nga bang foreign telcos? Yes, may darating na foreign telcos at pati yung mga local, maraming gusto mag-invest. Takot na takot lang na dumaan pa sa Congress at sa Senado para sa kanilang prangkisa. Ayun. Kasi mas mahal pa raw yun kesa sa prangkisa. Aray ko po. Kaya, eto nga, maraming, kahit yung mga community, yung maliliit na wifi lang, yung ibang OFW natin, nag-set up sa lugar lang nila. Pwede naman kasi yun. Tapos yung mga Starlink nga, na naririnig natin. Kaya maraming papasok, big and small, foreign and local. Pagkatapos, naririnig rin natin yung DICT, di ba? Mamaya, meron kaming commission on appointments, yung bagong Secretary Aguda, tagapasukin sa awa ng Diyos. Ilocano pala si Secretary Aguda. Gratuita ang nanay, tagapasukin. Tapos sa Tagala Union naman yung ama. Kaya solid, mas buo pa yun. So GI. GI, better perform. Nako, kakaya. Teka, speaking of GI, ayan, ang mga ina-appoint na ng Pangulong Bonget, puro Ilocano. Ayan, si Asurin. Ayan, Asurin. Sa balik bayan. ICI, oo. Pati speaker, ayan, sinuportahan si Speaker Boji. Okay, taga Isabela naman, sina Boji. Ayun. Inaalala ko lang, bait-bait ni Boji. Isa pang bongbong yan. Napakabait. Baka hindi niya kayang sipain yung mga buhaya dyan nagkalat. Ayan. Ma'am, issue pa ang ICI. Ano masabi niyo na ayaw isa publiko yung hearing. Yung hearing. Dapat isa publiko na yung mga hearing. Ano ba namang tinatago natin? On one hand, syempre, alam ko kung magkukuan sila, magtitipon-tipon, i-analyze yung datos, kailangan private yun. Pero kapag hearing, public hearing nga ang buong salita. Di dapat public. Kayang-kaya naman i-live stream. Alam naman ninyo, blockbuster lagi mga hearing ngayon. Basta Senado, Senate Blue Ribbon Committee, live. Bakit na hindi pwede sa ICI? Yun nga. Tapos nag-pack up na si Mayor Magalog. Ayan, isa pa yan. Kaya medyo nagtataka kami kung bakit. Ang balita kasi dapat hanggang kay Saldi ko lang daw ganun ba? Meron bang ganun? Meron bang tinuldo ka na Hindi na pwedeng umabot kay Martin Romualdez. Ba't ganun?
Kung hanggang kay Congressman Saldico, former Congressman Saldico, sa palagay mo, ano ang reaksyon ng ating mga kababayan? Siyempre, magagalit yun. Obvious naman na si Saldico, hindi naman niya kayang gawin yan kung walang order. Ano? So, At saka, magpapahuli pa kayang buhay si Congressman Saldi. Nag-resign na. Ilan ang eroplano. Makakabili ng passport. Paano pa natin dadakipin yan? Ayan. So, kayo ba naniniwala na si Speaker Martin kasama dito kay Congressman Saldico? Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi ng kontratista. Yun ang sinasabi ng DPWH. Paano tayo hindi maniniwala? Kadami-dami nagsasalita. Sa ganitong issue ng korupsyon, Senator Amy Mama, ayan, pati nga ang military, although na sinasabi ni Secretary Gibo ng Defense na intact ang AFP, pero hindi po natin maiwasan na may unrest dyan po sa hanay ng AFP. Ano po ang yung panawagan? Tayo pa sa dinami-dami ng taga-norte, naririnig natin, lahat ng mga GC nila talagang diskumpiyado. Di sila happy siyempre sa liderato, kay General Browner, yung younger officers talagang agrabyado ang sitwasyon nila. Hirap na hirap din sila. Kaya, ayun, kinakailangan talaga alamin kung bakit at solusyonan sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng ganito, hindi tayo uusad ng ganito. Ayan, Senator Amy Mama, pwede ba ito? Ayan, kayo ay matagal na mambabatas, naging kongresuman, senador. May mga nagmumukay sa issue talagang na korupsyon ngayon sa Senado at Kamara. Pwede bang buwagin na ng presidente ang Congress at ng tipong ala revolutionary government? Pwede bang gawin ng isang presidente yan? Sino magte-take over? Yan ang question. At sabi mo nga, paano magma-martial law? Mismo yung mga sundalo, diskumpiyado. At sa Camp Aguinaldo, noong 21 September, di natin alam kung anong lilitaw kasi talagang maraming salita at maraming galit. Kaya hindi natin alam kung ano nangyayari. Kailangan talaga, siguro isaayos lahat itong mga pangyayari at parusahan. Ang problema kasi, wala kasing nahuhuli. Tapos papalipas lang, papalamig lang ng ilang buwan, nakalimutan na ng lahat. Huwag natin kalimutan. Kailangan i-prosecute, ikulong. Ayan, sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, ikulong ang mga lulong. At nainip na ang ating mga kababayan at sabi nga kung wala daw nangyari noong September 21, dahil magpapasko na, baka daw February. EDSA season. EDSA anniversary. EDSA season natin. Basta yung yung gutom ng Enero at Pebrero, tatama na. Hindi ko alam, ang hirap naman ito kasi parating sinasabi sa atin, Paskong tuyot na naman. Nga po. Ano ba naman Anyway, yan? Senator Amy Mama, ano po ang inyong panawagan sa ating makabayan sa harap ng mga problemang kinakaharap natin? At panawagan din sa inyong ading kay Pangulong Marcos. Una, anong masabi sa ating mga kababayan sa ganitong problemang kinakaharap natin na talamak ang corruption? Well, para sa akin, kahit nag-aaway-away, nag-uumpugan, nagbabardagulan ako, steady lang ako, magtatrabaho pa rin ako, tuloy-tuloy. Eto nga, yung Konektadong Pinoy, tututukan ko yung IRR para bigyan ng wifi lahat ng estudyante at may sakit para may telemedicine. Ganon din yung ating problema sa iba't ibang issue, katulad ng libreng libing, hindi ko pa natututukan yung mga PWD. Ako, steady lang ako. Sino man ang liderato, sino man ang bossing namin sa Senado, ako trabaho lang ng trabaho. Kayod lang tayo kasi ang dami nangangailangan ng tulong at sa inyong lahat, tagyaman kami, Kadeo, at sa lahat ng nakikinig, damdaming bayan. Ayan, good morning pa rin. At panghuli, Senator Amy, alam ko hindi kayo nagkakausap ng Pangulong Marcos. Ayan, through sa ating programa, baka may advice kayo, payo sa inyong ading Pangulong Bongbong Marcos sa ganitong kinakarap natin mga problema ngayon.
Okay, at talagang maaari sana sa aking kapatid, etong lahat tayo nangyari na. Dapat natuto tayo ng mga leksyon. Kaya kung may investigasyon din noon, hindi ba? Meron ring Agrava Commission, ngayon may commission din. Hayaan natin na lumabas ang totoo. At yung mga halatang halata na, yung obvious na isang bundok na ang ebidensya, ikulong na, now na, i-prosecute, wag na mag-imbestiga pa, ikulong na, kasi kitang-kita naman ang ebidensya. Wag tayo mag-intay, talagang naiinip ang bansa at maraming gutom. Senator Amy Marcos, ma'am, maraming salamat. Diyos Agnina, na imbang bigata, apo. Thank you very much. Laging tandaan, kahit linilindol, binabaha tayo, ano man ang problema, ay may solusyon. Maraming salamat. Lakay, Diyos Agnina. Diyos Agnina, ma'am. Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Committee on Foreign Affairs. Daming bayan. Ha? Kaya naman madami tuloy ang nagkakasakit, kaya dapat po ay maging malusog at aktibo po tayo. Kaya ako mismo, todo alaga ako sa ating katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang tayo. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, syempre, yung world class. Gamot sa high blood, world class pa rin. Gamot sa high sugar, world class pa rin. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class. Yan ang kailangan natin. Pero presyong abot kaya mga ating makuya. Rhea Generics po kasi ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa kayang-kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry ba ang Christmas natin na Sister L? Merry pa rin yan, Lakay. Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 85 ba? 85 days, Lakay. Wow, Pasko bilis na, ng panahon, yes. ano, Merry ha? Christmas at kahit, Lakay, medyo marami tayong mga pinagdadaanan. Sana ay Ayan maging na. merry pa rin Ayan. ang Christmas nating lahat. Ayan. At para sa mga employers, huwag kakalimutan. Ayan, bagamat marami negosyante ang nagrereklamo ngayon, matumal ang negosyo, Sister L. Yes, Ayan. Lakay, oo. Mandatory pa rin yung 13-month pay. Yes, dapat lang. Kundi ipapadoli kayo. At yung bonus, yung ba naman din, malaki ang kinita. So, Share your blessings. Ayan. Yes. Okay, Sister L, I like your attire. I like and your attire too. Oh my hairdo. God, we're wearing green. Ba't green na green tayo ngayon? Actually, ha? naka-sleeveless ako, Lakay. Ganun Tinago ba? ko lang, nakita ko kasi si Sen Aimee. Ganun ba? Oo nga eh. Kanina pa niya hinahanap eh. Ayan. Oo nga, Lakay. Yan lang ako sa labas, pinapakinggan ko yung interview mo. Akala ko pinapakinggan mo yung off the air na usapan namin dito. Hindi, Lakay. Hindi ko pinakinggan. Ayan, mga political gossips. Ayan, Nako. talaga. Kaya, sinuswerte pa rin ang Presidente Bonget. Ayan, Ayun. ang ading ng Manang Aimee. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayon na sa ating bubit,
Dummy Kilala ko yung bubit mo. Sandali lamang at update nga muna tayo sa Lindol. Nako, nga Lakay. Alam mo, nakakalungkot Lakay. Lalo na sa mga nakikita natin mga pictures, videos na ina-upload ng mga netizen. Nakakaawa Lakay dahil 26 na yung namatay Lakay. At sana hindi na madagdagan pa Lakay itong casualty na ito. At ayan, mga matatanda, mga bata, ayan, may natrap pang bata, di ba? Mayroon Lakay, oo. May nakita nga ako Lakay, natrap sila na parang 3 sila magkakapamilya. Bumagsak yung bahay Lakay eh. Wow, Nandun sila sa loob, buti hindi nadaganan. Malungkot yung naglalaro ng basketball, di ba? Sa isang sports center doon. Namatay yung referee at taga Coast Guard ba yung isa? Ayan, o Navy. Anyway, so nakalungkot po. At alamin natin ang latest mula kay Edniel Parosa. Ilang bayan sa Cebu nagdeklara na ng state of calamity dahil sa 6.9 magnitude na lindol dyan po sa Cebu kagabi. Aris number 52. Ano ang latest, Edniel? Lakay at Israel, nagdeklara na nga ng state of calamity itong mga bayan ng Remigio at Tabueran sa lalawigan ng Cebu. Kasunod pa lang pinsalang tinamo ng mga munisipalidad epekto ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Parehong nasa northern part ng isla, karong dalawang bayan na sinasabing pinaka-naapektuhan ng tectonic earthquake itong hilagang bahagi ng Cebu. Malapit lamang din itong mga ito sa epicentro ng lindol na naitala ilang kilometro ang layo mula sa Bogo City. Sa unang situation report ng NDRMC na inilabas dito sa Camp Aguinaldo, kabilang sa mga nagtamo ng pinsala sa infrastruktura ay ang dam bantayan nga na may nag-collapse sa bahagi ng cultural heritage site. Itong simbahan ng Santa Rosa de Lima, maging dito sa may San Remigio na nasiraan ng sports complex at bahagi ng lambusan at Lock Bridge. Dito sa bayan ng Sogod may nag-collapse din bahagi ng tulay at itong mga pantalan sa San Remigio at bayan pa rin ng Pogo ay non-operational pa hanggang sa mga oras na ito. Edniel. Tuloy, Lakay at Israel itong 134 na mga pasahero hanggang sa mga oras na ito. Hindi rin bababas 26 ang patay, 147 ang sagutan, pero patuloy pang nadadagdagan batay doon sa mga ulap na natatanggap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Edniel, ano itong video mo? Ano yung tulay yung sumasayaw? Ito ba yung Mactan Cebu Bridge o iba pa yan? Hindi ko lang alam na kayo yung pinapakita ngayong video ng RHTV, pero itong kanina kasi may piniplay din tayo dyan na nagsisway na tulay. Yan yung nga. Anong tulay yan? Yan Lakay yung yan yung tinatawag na Marcelo Fernan Bridge dito sa may Cebu Lakay yata. Hindi pa yung Mactan Cebu Bridge. Mactan Mandawi Bridge Lakay. Mactan Mandawi Bridge. Yung nagsisway na yan, nakuha sa may dashcam ng sasakyan at kita yung mga motorsiklo at iba pang mga sasakyan na nagintuan at mga ilang segundo rin yan Lakay na pakaliwat kanan yung parang hinihili ba yung mga motorista natin na nakunan ng camera ng isang sasakyan Lakay. Sa dashcam ito Lakay yung kuha na yan. Yung Mactan Mandawi Bridge. Itong ubong na o ugoy parang hinihili ba ng lindol itong ating mga sasakyan diyan. Ang description Lakay doon sa mga reports sa ground ay ilang segundo rin nagtagal talaga at ang lindol na ito kasi nangyari ng gabi o kalagitnaan 9:59. Oo, 9:59 ng gabi. Alam naman natin sa mga lalawigan talagang maaga rin magpapahinga yung ating mga kababayan. Kaya kagaya nung binabagit nila kayo sa intro, Lakay at Israel, may mga bata na napaulat ding casualty. At Lakay yung binabagit mo na Coast Guard o personnel na nadamay, batay doon sa reports na nagpa-basketball pa o nandoon sa basketball court. Itong Coast Guard personnel at nabagsakan mabagsakan ng covered court sa bahagi ng infrastruktura dyan sa may probinsya ng Cebu. Itong mga ito Lakay ay mga rough reports o initial reports pa lamang at ang pinangangambahan nga ng NDRMC dito sa may General Headquarters sa Camp Aguinaldo ay baka dumami pa ito sapagkat 147 hindi bababa sa 100 ang tira ng mga sugatan
At sa ngayon wala pang missing persons, pero dahil nagsisimula pa lamang din yung pinaka-operasyon, pagsuyod, rapid damage assessment ng ating disaster response unit, magpapatuloy pa lamang ding lumako itong mga nakikitang initial assessment. Sa bahagi ng PNP Lakay, dito sa Camp Crame naman, sa tawid ng EDSA, ay nagutos na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na bumuo ng task group itong Police Regional Office 7 na pabumunuhan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan. At sa mga oras na ito, Lakay, umuulang din sa ating si General Maranan, pero mukhang nangunguna siya ulit, Lakay, sa meeting dahil tuloy-tuloy yung pagtanggap ng reports pagkatuwang dyan ng PNP sa ground at yung ating Office of Civil Defense Region 7 na nagdeklara na ng red alert sa buong Central Visayas Region kahit ang epicentro lamang ng lindol ay naitala sa lalawigan ng Cebu. Edniel, Sitwasyon, yes, sa ganitong oras, 9:05, may mga nararamdaman pa bang mga aftershocks dyan sa Cebu? Doon sa reports, Lakay, ng PBOX ay mukhang hundreds na eh. Yung 300 plus na. Oo, pero sa mga oras na ito, ang sabi ng Director Bacolco, Lakay, asahan pa na may mga aftershocks pa. At yung aftershocks na yan ay hindi basta-basta dahil posible pa rin yung mga magnitude 4 and above the aftershocks. Dahil sa tectonic na earthquake na ito dito sa may lalawigan ng Cebu, Lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Maya't-maya, maglalabas sa update ng NDRMC at waiting din tayo doon sa mga updates naman mula ron sa first responders sa bahagi ng Philippine National Police. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. At manatil po na nakatutok at mamaya hingi nga tayo ng update dun sa station manager natin sa Cebu. Mayroon tayo kay DYRC Action Radio Cebu at sinusubukan din natin na makipag-coordinate sa kanila, Lakay. Kaso ang problema mukhang wala silang kuryente. Ganun ba? Okay, okay naman daw yung transmitter. Okay, yung PDRRMC. Ayan, kung hindi si Mang Governor ngayon doon sa hindi na si Gwen Garcia. Hindi na, Lakay. Ang governor doon, yung kanyang katunggali na Lakay, yung flight steward, di ba? Itong flight attendant ba yan? Oo, Lakay, yung nakatalo sa kanya. So, alamin natin sa gobernador ng Cebu ang sitwasyon doon ngayon. O kaya siguro yung provincial DRRMC. Ayan, subukan natin, Lakay, para malaman natin yung on-ground situation. At hindi lang yan po, mahabigan, pati ang Taal Volcano nag-aalburuto rin kanina umaga. Ayan. So anday pong sako na mahabigan, ha. Hindi lang mga flood control project, ayan. Hindi lang mga lindol sa Senado at Kamara, ayan. Buong Pilipinas halos, Lakay, naramdaman yung lindol eh. Standby Raymond Dadpaas mula sa Senado. Ano yung sinasabi ni Senator Amy Marcos kanina, Raymond? Tatapusin na, wala nang hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. At mukhang may umuugong na naman kudita sa Senado. Ayan. Aba, ilang araw pa lamang si Senate President Tito Soto, may may kudita na naman dyan sa Senado. Change of leadership na naman. Pambihira, mga kuya, mga ating anong mangyayari sa bayan natin pagka ganito na lamang. At tuloy sabi nung isang bubit natin, Mr. Cesar Lee, siguro sa mga nangyari sa Kongreso ngayon, Senado at Kamara, baka pwede, buwagin na lang yan. Nasa ating linya na ba ito, Don? Mukhang nasa ating linya, Lakay, ang station manager ng DZRH News FM at si Sir Louie Reyes, Station manager ng DZRH News FM, Lakay. Ayan. Diyan to para magbigay ng update sa sitwasyon sa Cebu. Sir Louie, magandang umaga. Good morning po. Sir Teo, good morning. Sister L, ang kasama natin. Sister L po ito, Sir Louie. Sir L, yes, good morning. Opo. So anong latest, Louie, sa ngayon? Ngayong 9:08. Ako from Medellin, because we are based here in the town of Medellin, 12 kilometers from Bogo City, which is the epicenter of that earthquake. Then this morning from there, we went to
down. But Masama ang signal mo, Dong. Ayan, ikot ka ng konti, Louie. Konting ikot lang po dahil medyo garble ang signal. Okay. Baka may problema tayo So, mahirap dito. Mahirap ang communication. Okay. Sige, proceed. Oo. Yeah, so doon yung mahirap kasi sa aming Affected ba ang power? Ayan. At signal, kaya signal mo ay hindi maganda, Louie? May mga damage ba sa cell site? Yeah, marami sa site. Although we were promised by Smart na conduct sila ng inspection to address the problem with walang signal. But wala kaming sa cellphone at saka yung sa internet mahirap. Okay, so anong latest, Louie? Ayan, nadagdagan na ba yung casualties, yung fatalities? Ang report dito sa Manila ay 20 na ang mga namatay. Diyan, ano ang latest sa Cebu, Louie? Sa Cebu, dito sa tatlong lugar, no? Bugo City, Miguelian, and San Bermejillo, abot siguro more than 30 na? Lahat-lahat. Wow. Yeah, well, sa Miguelian, 11 eh. 11 years. May San Bermejillo, when I just confirmed na yung bumagsak na hindi ang roof na sports complex ng San Bermejillo, but yung may concrete walling doon, bumagsak. At rattle kasi yung mga players, basketball players, then nag-brown out, then kagad sila sa takbuhan. Then they met that, yung nahulog. Nabagsakan sila ng debris. Habang nagtatakbuhan ay nabagsakan ng debris ng Yeah. And tatlo sa namatay ay sa Kusgay Station ng San Bermejillo, and the other one is a fireman sa Bureau of Fire Protection, San Bermejillo din, and another one civilian. Sabi daw nila, bata daw, no? So, 5 lahat. Pero, nung kaninang tinanong ko yung in charge ng retrieval operation, sabi niya, sir, mayroon pa dyan. Pero hindi ako sigurado kung may buhay sa kanila. Basta marami pa sila. So mayroon pang tabunan na hindi... Sabi niya is... Siyempre, basketball game yan. May mga nanonood dyan. Maraming So, ang makikita natin sa daan, sa road ng San Bermejillo, may malaking parang nagawang bundok sa daan. Yung kalsada nagkabitak tapos umangat. Nag-crack. Umangat. Umangat. So, pero yan ang makikita mo, common na makikita mo dyan sa Bugo. Ang mga ganyan. Marami sa Bugo. At saka may isang school doon na nasunog. Wow. Although partially damaged lang, partially burned. Yung Cebu Roosevelt Memorial College, CRMC, ang bagong nila. Bago pa naman yun na school. Okay, Louie. Okay. So, kumusta yung mga kababayan natin sa Bugo City, ayan dun sa Medellin at San Remigio? Nasaan sila ngayon? Nasa kalsada ba sila? Mayroon bang evacuation center dyan na matibay-tibay? O may mga bumalik ba sa bahay? Karamihan po sa kanila, Rodeo, nasa labas, no? Sa tabi ng daan. Ayaw nilang pumasok sa bahay. Dahil karamihan sa mga namatay dito sa Medellin, sa landslide at saka yung sa bahay nila. May isang senior citizen na ginang na isang babae namatay dahil hindi siya nakalabas kaagad. Wow. Nasira yung bahay niya. At saka yung dalawang bata, yung 1-year-old and 3 years old na links, namatay sila dahil sa malaking rock na big rock na slide yun sa kanilang bahay.
At yung mga parents walang magagawa because both of the parents laging paralyzed sila. Nasa hospital ngayon. Anyway, Louie, kumusta ang panahon dyan? Kagabi, umuulan-ulan pa dyan eh. Ngayon ba, umuulan pa rin ba dyan sa Bugo? Ayan, sa San Remigio, Medellin? Sa Medellin, San Remigio, Bugo, prepare lang. Kanina mga past 4 o'clock in the morning. Nako, naputol. Ayan. Anyway, medyo hindi po maganda ang signal ng ating station manager sa DZRH News FM sa Cebu, si Louie Reyes. Pero Lakay, grabe hindi malinaw pero para dahil siya ay nandun sa ground, ang estimate pala nila Lakay sa 3 bayan pa lang ay 30 plus na. Oo. So hindi po natin yan sinasabi na official count, pero dahil nga sila ay nasa ground, yun ang kanilang sa tingin ay yun ang bilang. At saka dun sa sports center na pinagdausan ng basketball game. Ito marami-rami ito. Kasi usually yan kapag may game may mga nanonood. Babalikan po natin ang update mahabigan mula sa Cebu. Ayan. At naku, kumusta kayong kaibigan natin? May kaibigan tayong dating news managing editor natin dito sa News Center, si Ray Jimenez Malu. Siya ay taga Bugo City. Ayan. Nandun, ito yung sentro Lakay eh. Yan ang epicenter. Ayan. At ang governor ngayon ng Cebu ay si Governor Pam F.A. Baricuatro. Ayan. Pamela Baricuatro. Ayun, Pamela Baricuatro. Ayan. Saan mo siya naging FA? Philippine Alam Airlines? Alam ko Lakay, hindi ko lang sure kung anong airline. Cebu Pac, pero naging talaga siya Lakay. Naging flight attendant. Daming bayan. Standby Raymond Dadpaas mula sa Senado. Ano ang latest dyan, Brad? Standby man ang Milky Rigunan. Nako talaga itong si Manang Aimee talaga. Ayan. Ayaw niya na hanggang magtapos kay kay Saldico daw yung investigasyon. Oo nga Lakay. Itong mga magpipinsan na ito. Ay, nako talaga mga kuya, mga ateng. What's happening to our country, Madam Imeldific? Ayan, Ma'am Imelda. Ang Imeldific na ngayon ay si Hot. Sino? Grabe. Talagang di makakalimutan. Hindi mo talaga masabi ng buo eh. Isang sing-sing diamond ring na $1 million. Nakita ko yun Lakay sa 58 million pesos. Nakapost yun sa kanyang IG. Ayan, dati. Noon pa yun Lakay gift. Ganun ba? Pero anyway. Gift kay, ang pangalan talaga ni Heart Lakay, Love Marie. Love Marie ba? Kay Miss Heart. Heart. Kaya pala Heart. Kaya Heart Lakay. Tsaka February 14 siya Lakay. Nga pala, Daming bayan. Loves ni Senator Chis. Siyempre, magre-regalo ba naman ng $1 million Siyempre Lakay, ring, love niya talaga. Sarapit ng basa. Magandang ba po mga kababayan? Ayan. Ay, kumusta po kayo, ha? Marami tayong exciting na mabalita. Standby Raymond Dadpaas man ng Milky Rigunan. At kumuha tayo ng latest din sa Taal Volcano Malu, ha? Pero ako po ay may exciting na balita para sa inyo mga kuyang mga atenga. Ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car, 1 million pesos. Simple lang sumali po mga kuya mga ateng. Bumili lamang ng especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DZRH, itago yung sachet o yung takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad na lamang ni Daisy Sobre Vega ng New Lucena, Iloilo. Abay siya po ay nanalo na. Ayan, ng Toyota Race. Wow, ganda-ganda ha. Parang kotse ni Sister L. At si Nora
Amy Saharani Usni. Siya naman po ay taga Zamboanga City at nanalo ng 1 million pesos. Kayo po ay kinocongratulate ni Mr. Marvin Chu Lim ng Mega Sardines, ng Mega Mackerel at James Coffee Products. Ako po si Dayo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Daming bayan. Wala na signal si Louie Reyes. Ayan. Anyway, Dong, ayan, report ko ulit, Dong, ha? Ayan, kailangan natin ng update at syempre yung mga taga Cebu rin, sila ay naghihintay din ng update mula po dito sa atin. Oras, Sister L. 9:19. Kung balitaan lang din ang usapan, hindi sa pagbabalita ng iyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho, pagbabalita. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging mga lolo, mga lola. Kasi full pack tayo with vitamins and minerals ng N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na pagka nagkakaedad. Kaya mga kuyang at mga ating mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Diba, Ate Glo? Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 9:27. Standby, Raymond at Paas. Ano ang latest? Ayun, ba totoo ba yung sinasabi ni Manang Amy? Ha? Abay, sino ang mga nagbabalak ng kudeta? Ha? Senator Marcoleta? Ayan. Of course, Senator Cheese, Alana. Wala ba rin Senator Cheese? Ha? Ayan, sino pa? Ayan. At anong mangyayari sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? Alana ba talaga? Ha? Ayan. Standby, Raymond. Standby, Manang Milky Rigunan. Pero happy birthday muna sa ating Malacanang reporter, Sister L. Yes, happy birthday kay Miss Leth Narciso. Salamat din po sa pa-foods. Hindi siya nakalimot, lakay. Maraming kasi salamat kahapon daw, tayo ang nag-remind sa kanya. Dahil sa sobrang busy niya, nakalimutan niyang birthday niya ngayon. Talaga? Ayan, wala bang nagregalo sa kanya ng 1 million diamond ring? Itanong natin kay Miss Leth kung mayroon na kayo. Sabi nung nag-text sa atin, si Manang Bing, ay nako, ilang bahay na may papatayo nun. Ayan. Bahay, negosyo, sasakyan. Makakabili ka pa doon ng mga lupain. Ayan. Sabi, ang bango-bango ni Heart. Natawa ako doon sa sinabi mo. Bawalang banggitin sa area. Baka pero maka-BP tayo. Pero ba't hindi natin si Helen of Troy? Ay, of course. Happy birthday sa Gobernador ang ate. Ayan. Ni Ninong of course, si Governor Helen Tan. Ayan, Gobernador Helen Tangerine Chocolates. Helen Tan Suarez. Ayan, Governor Helen Tan Suarez. Ayan, good morning po. Ayan, happy birthday. Binabati ko na natin yung boyfriend, si Engineer Ronel Tan ang pangalan. Ayan. Re-regalon da ko ng tangerine chocolate. Ayan. Happy birthday, Gob. Ay, sarap yung tangerine chocolates na kaya. Kasi ano yung lakay, kakao. Binigyan ka ni Gob, hindi mo ba tinikman? Parang di ko na yata nalasahan. Hindi mo nalasahan. Nakalimutan mo na agad. Pero masarap lakay yung tangerine chocolates. No joke. Pang imported quality yan. Export quality. Favorite din ni Miss Kay yun. Chocolate niya. Ayan. Maraming salamat, Governor.
Doktora Helen Tan ng Quezon, happy birthday. At mga brethren, si Kuyang Adrian Araneta na binabati ng kanyang dating girlfriend, si ating Joanne, at si Kuyang Bong Lero. Dr. Bong Lero, Yan, binabati natin mga brethren sa Teodoro Macalma, Masonic Lance number 136. Good morning, most worshipful Roland Paulino. Ayan. At Kuyang Mayor Noble Lenjay. Ayan. At happy birthday din kay Father Jerry Orbos. Si Father Jerry. Alam mo, gusto ko lang kayong mga cut videos niya sa Facebook. Ayan. Kapag dumadaan yun sa timeline ko. Ba't di natin pinapanood ko siya, Lakay. Dati nagmimisa dito sa atin. Ba't di natin naiimbitahan to? Gusto ko yung mga niya, Lakay, yung mga sermon niya. Yes, at saka ko yung Robin, may mga jokes siyang may mga jokes siyang subtle lang pero maganda. Ayan. May aral. Tapos pag may pinagdadaanan ka, Lakay, pag napanood mo yung mga preach niya, parang nakakagaan. Ayan. Ito ang parang makalma. Ayan. Makalma talaga siya, literal. Cool na cool. Ayan. Apo Padre Jerry, ayan, binabata ka ni Manong Oka at saka si Tim Orbos, ayan, narasak daw nga panagkasangay. Happy birthday din kay Brad Eugene Mateo. Brad Eugene, binabati ka ng mga kapans, mga taga-tao lang, the Kappa Fraternity Sorority. At si Sharon Gentalian ng MMDA, happy birthday. Daming bayan. Ito na ang latest. Si Giselle muna. Si Giselle muna, Lakay. Health workers nagkikilos protesta sa labas ng Senado. Sino? Ang mga health workers, Lakay, nagkikilos protesta sa labas ng Senado kontra korupsyon. At nandiyan ang ating kasamahan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle, kumusta ang sitwasyon dyan? Lakay, Sister El, nagkikilos protesta ang mga health worker, mga health professional, advocate at community members dito sa labas ng Senado para kondinahin ang anilay sistematikong korupsyon sa pamahalaan. Bitbit nila yung puting mga payong na may nakasulat ng kanilang panawagan, gaya ng ipaglaban ng 50,000 piso na entry salary para sa mga nurse at iba pang allied health professional at ibigay ngayon yung kanilang performance bonus. Ayon sa mga health worker, habang bilyones ang nawawala sa taong bayan dahil sa korupsyon at pork barrel, patuloy na nagdurusa ang mga health workers sa mababang pasahod, kakulangan sa job security at malubhang understaffing sa mga pagamutan. Naghihirap din nila ang sambayan ng Pilipino sa limitadong access sa libre at dekalidad na mga serbisyong medikal at ang salarin ang tinawag nilang chronic underfunding at kabiguan nila ng gobyerno na iprioridad ang public health. Sinabi ng Pangulo ng Philippine Health o Philippine Heart Center Employees Association Alliance Health Workers na si Sally Ehes na mas mataas pa ang budget ng Public Works Department kumpara sa health sector, taliwas daw sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mahalaga ang kakulangan o kalusugan ng sambayan ng Pinoy. Ngayon daw na deliberasyon ng panukalang budget ng Health Department para sa susunod na taon kung kaya ng mga senador na magsalpak ng mga insertion, bigyan naman daw yung sektor ng makatarungang budget. Binanggit niya na sobrang bigat na ng trabaho ng mga health workers at yung mga doktor mahigit 36 na oras umano yung duty pero kulang sa suporta mula sa nasyonal na pamahalaan. Pakinggan natin ang opisyal. Kung kaya nilang ibigay ng trilyon at lustayin na lamang ng DPWH ang ganong kalaking pondo, sana ialam naman sa health, na kami na mga manggagawang pangkalusugan, matagal na kaming sumisigaw sa napakahirap na sitwasyon namin sa pagtatrabaho sa loob ng ospital. Nasa kulang sa budget. Ito po ay patungkol sa sahod ng mga health workers, mga gamit na kinakailangan, gamot na kailangan ng mga Pilipino. Bukod sa Philippine Heart Center Employees Association, kabilang pa sa mga nakikilos protesta dito sa Senado, ang Coalition for People's Right to Health, Council for Health and Development, Health Workers Party List, maging yung Filipino Nurses United.
Ito si Giselle Ricopon, Giselle. sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Di ba dapat sa Department of Health sila mag-rally? O kaya sa PhilHealth? Oo, Lakay, ang ano kasi nila, kaya daw ngayon din nila tinaon dito sa labas ng Senate. Kasabay Lakay nung budget budget hearing. Lakay, noong proposed budget na 260 billion yata Lakay, kung hindi ako nagkakamali ng Health Department para sa susunod na taon. Ayan. Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat Lakay. Balik sa inyo, Sister L. At mula pa rin sa Senado. Damdamin Bayan. Pero batiin mo natin ng happy birthday si Ma'am Letty Valenzuela ng Mercantile Insurance Company. Ayan, sa kanyang birthday ngayon. Pagbati mo na kay Kuyang Noble Compadre Manny Idquibal. Happy birthday po, Ma'am Letty Valenzuela. Gatchalian. Ay, hindi pala. Iba yun yata Lakay. Damdamin Bayan. Sandali lamang manang Milky ay manang Amy. Ayan, binabati ka rin ni Mayor, ayan, Chairman Roland Paulino, ha? At good morning ating Cynthia, ayan, Kuyang Rodan Deliso at Attorney Manny Casino. Ayan, maganda umaga po. Kuyang Robin Go, ayan, sabi niya sana all out sana si Senator Amy. Ayan, at payuhan pa si Ading. Damdamin Bayan. Land Bank kinastigo dahil sa paghugas kamay sa withdrawal ng milyon-milyon, halos kalahating bilyon ng isang flood control contractor, ayan, ng halos kalahating bilyong piso. Si Sally si Sally Santos ba ito ng Sims. Ayan, Sims Construction Company. Ayan, ang galit, akala ko Senator P ang galit. Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Pero Raymond, ano ba talaga? Ba't sabi ni Manang Amy kanina habang nag-uusap kami rito, ititigil na raw ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Aris number 28, Brad. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor kinastigo ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng pamunuan ng Land Bank of the Philippines dahil sa pangangatwiran sa nangyaring pag-withdraw ni Mrs. Sally Santos ng SYMS Construction ng 457 million pesos ng magkasunod na araw. Ito matapos kayag ng pamunuan ng Land Bank na wala silang nilabag sa nasabing transaksyon at sumunod sila sa banking laws. Ayon na kay Pangilinan, nakababahala ang ganitong pahayag ng Land Bank dahil nangangahulugan na maaari muling maulit ang mga ganitong klase ng transaksyon. Nais sana ng senador na ihayag ng Land Bank na kanilang masusing repasuin ang kanilang mga sinusunod na patakaran sa paghawak sa ganitong kalaki ng halaga ng pera dahil di ni Pangilinan alam ng mga taga-Land Bank na pera ng taong bayan ang inilalabas sa bangko kaya dapat na pinag-iingatan. Matatanda na sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Ms. Santos na nag-withdraw siya ng 457 million pesos noong March 2025 at diniliver kina Engineer Bryce Hernandez ng Bulacan First Engineering District. Narito si Senador Kiko Pangilinan. Kung tama ang naging statement ng Land Bank na wala silang ginawang mali, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations, ang tanong, ibig sabihin ba dahil walang mali sa paglabas ng 457 million pesos cash sa 2 araw, ay mauulit ito? Pwedeng gawin ulit dahil, to quote, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations. We beg to disagree. Dapat sana ay sinabi nila sa kanilang statement, maghahanap kami ng paraan para hindi na mangyari ulit ito. Ewan. Ang naging pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Samantala ngayong araw, Mayor, 3 set itong nakasala ngayon sa Commission on Appointment. Ngayon, una ang sumalang sa Commission on Appointment si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy.
Susunod sa kanya mula sa DICT, Secretary Henry Aguda. Then third group, the last but not the least, itong 39 senior officers ng Armed Forces of the Philippines. At siguro, Mayor, idugtong ko na rin itong inilabas na pahayag ni Senador Ping Lacson doon sa inilabas na picture sa social media ni Congressman Kiko Barsaga ng oo. Yung picture sa mag-asawang Diskaya, si Curly at Sara Diskaya. Nangyari daw ito, Mayor, noong April 2025, nung patapos na yung panahon ng campaign period dahil nagpunta sa kanya si Ginoong Fred Villaroman, anak ni yumaong General Kiko Villaroman. Iniimbita daw siya sa isang rally sa Davao ng mga party list group. Ang isinama daw ni itong si Fred Villaroman, yung anak nila Curly at Sara Diskaya, na tumakbo pala sa party list, Mayor. Ang party list group nila ay Ako Pinoy. Pero hindi alam ni Senador na sumama pala yung mag-asawang Curly at Sara Diskaya kahit nagkapicturan doon. Pero nagsabi nga daw siya na hindi siya sasama dahil si Mayor Vico Soto ay kalaban noon nung eleksyon ni Mrs. Sara Diskaya sa pagkalkalde dyan sa Pasig City. Yun lang daw yung paliwanag dito, Mayor, na hindi daw nagtagal yung kanilang pag-usap ng 15 to 20 minutes. Nagkaroon ng meeting, pakipag-usap sa kanya tungkol sa imbitasyon para sa rally sa Davao, pero hindi siya sumama. At yun lang, yung pagkakataon na nagkaroon sila ng picture, Mayor, itong panahon lately. Hindi niya personal na kilala ang mag-asawang Diskaya Raymond. Sabi ni Senator Ping, hindi daw niya kilala dahil ang nagpunta sa kanya ay yung anak na ni General Kiko Villaroman, yung matangkad, si Fred Villaroman. Ang kaibigan nun ay yung anak nila Sara at Curly Diskaya na komandidato pa lang or party list nominee nitong katatapos na eleksyon. Ayan, sino yung ang tangkad-tangkad nung yung Villaroman ba yan? Villaroman, Pero pero alam mo, Raymond, ayan lighter side abay tuwan-tuwa ang mga taga Bureau of Customs kanina madaling araw. Ayan, abay nang sumakay sa Rolls-Royce. Ayan, abay punong-puno yung Rolls-Royce. Ayan. Nagkakandungan pa nga parang sa jeep. Ayan. Kasi lakay, syempre maka-experience makasakay. Rolls-Royce, sakay ako dyan. Maka-experience man lang daw. Pagkatapos inilabas pa yata yung payong. Sinubukan daw yung payong. Ay, maganda umaga sa mga taga Bureau of Customs. Commissioner Ariel Nepomuceno, Glenn Agudo, sumakay ka ba sa Rolls-Royce, pare ko, Depcom Jet Maronilla. Ayan. Saan ba? Nasaan ba nilagay yung dapat alagaan niyo yung yung Rolls-Royce, at saka yung Bugatti kasi nakabilad lang daw sa araw. Ay, hindi tinatakpan. Baka kumupas. Baka wala kayong garahe, ayan, alagaan ko na lang. Sila kayo na po bahala. O kaya i-display ko dito sa Star City. Ayun, gawin mo na nating attraction. Itabi ko dito sa Rolls-Royce ni Big Boss. Ayan. Na inaangking ko na. Di pa pinapamana. Nakaparada Parada natin doon sa kasama yung limousine na Cadillac na ang haba-haba. Ayan. Sayang naman, tsaka huwag nang ipasubasta kasi wala nang sasama sa auction, Raymond Kasi nga sasali ka sa auction, may pera ka ba? Saan galing yung pera mo? Ganun ka agad ang tanong. Baka ma-question ka pa Ma-question pa. So hindi na lang sasali. Kaya siguro ilagay na lang sa museum ang mga yan. Ayan. Pakinabangan pa, ayan. Mapanood pa at paalala sa mga kababayan natin na ito ay katas ng construction, ayan, business, ikaw negosyo. Negosyo.
Ay, Attorney Cornelius Samaniego Jr. Ayan, D3rd. Good morning. Kumusta ang kliyente mong si Curly at Sara Diskaya? Ang paboritong abogado. Nakatulog ba sila sa Senado ng may... O nga pala, andyan sila sa Senado, Raymond, di ba? Yung mag-asawa? Hindi. Si Curly lang ang nakaano dito. Ang naka-detain. Nakakulong. Si Madam Sara. Si Madam Sara nasaan? Nasa kanila. Hindi na. Kasi ang contempt si Curly lang. Si Curly, ayan. Si Curly. Pero teka, Raymond, may sinasabi si Manang Amy kanina nung ma-interview natin dito sa Damdaming Bayan. Tigil na nga daw ba ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi yun yung ang narinig naman namin kahapon ang mag-uusap pa daw yung komite. Kung titignan nila kung may mga bagong lalabas pa, dahil kung walang mga bagong lalabas pa, hindi pa sila ang pagkakasabi ni Senator Ping, kung wala pang bagong development, hindi mo na sila maghihiring. Yun ang kanyang pagkakabanggit. Pero definitely masusundan pa daw dahil may mga pinasubpina, di ba? Gaya niyan na intayin kung anong mangyari kay yung invitation kina Speaker o dating Speaker Martin Romualdez at kay dating Congressman Saldico. Then kung merong mga bagong development doon, baka i-schedule yung hearing. Ang ayaw lang kasi ni Senator Ping, Mayor, ay tapusin na nila itong budget dahil hanggang next week na lang. Hindi na daw siya nakaka-attend doon sa mga budget deliberation, especially yung mga agencies gaya ng DPWH. Gusto niya na humarap doon at mabusisi yung budget na ipipresenta ni Secretary Vince Dizon na Mayor. Baka masingitan na naman, mga insertion na naman dyan. Di mabantayan. Di mabantayan ni Senator Ping. Yan para ang kanyang tinututukan ng todo. Yan yung kanyang naging paliwanag. Pero if meron talagang bago na makita sila, then anytime pwede silang magpatawag pa rin ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero wala pang sinasabi, Mayor, na ititigil na ang pagdinig ng committee. Wala lang natin kung anong usapan nila pag sila na lang, Mayor, ang mga senador ang nag-uusap kapag sila ay nasa Senate lounge. Kung magkakaroon ba ng another coup, sino ba ang possible na pwede maging Senate President, Raymond? Mahirap pang baka ibalik si Chis. Na naman? Si Senator Alan. Pwede naman. Okay, abangan natin yan na Raymond. Si Manang Amy. Okay. Amy? Ayan. Di ba hindi yata maganda ang kamada? Ayan. Speaker, pinsan. Former na nga pala. Di Senator Marcoleta. Ayan. Okay, Raymond. Raymond, sige, sandali lang at dumating na si Presidente dun sa Masbate. Ayan, thank you. Ayan. Balik sa inyo, Mayor at Sister El. Ayan, tawagan mo si Ruel. Ito na, Lakay, dahil ang Pangulong Bongbong Marcos ay dumating na nga dyan sa Masbate at nandyan din ang ating kasamahan RH18. Manoy Ruel Saldico, Manoy Ruel. Yes, Mayor Lakay at Sister El. Ngayon ay dito ngayon sa Nursery Elementary School si Pangulong Bongbong Marcos para naman sa ito ay magbigay ng mga tulong dito sa Nursery Elementary School. Kasama niya si Secretary Vince Dizon, Secretary Rex Gatchalian, Secretary Lagras Dole at kasama si Governor Richard Go ng Masbate at Mayor Araco. At ito ay magpisipa rin sa Social Hall ng Provincial Hospital at magkaroon ng pagpupulong ang Pangulo. At ito ay nasa 10,000 individual ang bibigay sa bawat pamilya. At 600 ngayon na araw na ito at 34.8 million naman na mula naman sa Dole ang bibigay ngayon. Nagsasalita na si Pangulong BBM at narito ang kanyang mga mensahe sa research tech. Center na ganito ay nakikita natin ang nagsisiksikan ng tao at mabilis kumalat ang sakit kung sakali meron man. Kaya andyan din ang ating mga medical team ng Department of Health para tumingin at tiyakin na kayong lahat ay
naaalagaan. Ngayon, tinignan po natin ang report sa atin naman ng ating kalihim ng DepEd, Secretary Sani Angara. Nakita naman natin na napakalaki ng sira na nandito sa mga eskwelahan at yan po ay maayos naman po natin yan within 1 month, 30 days. Dahil ilan ang classroom na nasira? 806 na classroom ang nasira. Kaya baka matatagalan ng konti, 1 buwan bago makabalik. Ang pinakamalaking problema sa kasalukuyan ay yung kuryente. Dahil yun ang pinakakomplikado. Dahil hindi lang ganun kasimple na ipagkakabit-kabit mo ulit yung mga alambre. Kailangan tiyakin na hindi magkaproblema. Pag inon yung kuryente, baka lumiyab, baka masira, baka mag-short. Kaya kailangan maingat na maingat, kaya baka matagalan ng konti. Ngunit, nakapagpadala na tayo ng generator sa inyong ospital dahil kulang. May generator ng ospital pero kulang. Kaya dinamihan natin ng generator para mas maraming pasyente ang kayang tanggapin ng inyong ospital. Ngayon, dito sa relief naman, yung DOLE, meron silang programa, yung TUPAD, meron binigay, at yung ibang programa, yung GIP, yung, what's the other one? Nakapag-release na sila yung TUPAD para sa mga cash for work, para sa mga livelihood project, para naman makabawi, ng 28 million na ang binitawan ng DOLE para sa ating mga naghahanap ulit na makabawi pagkatapos nga ng bagyo. Nag-instruction din ako dahil sa request ng governor ko nag-request, nag-instruct na ako sa DBM bago ako umalis ng Maynila na mag-download ng 100 million na LGSF para meron kayong immediate na magamit para sa pag-rehabilitation. Kaya po, patuloy po, pero huwag kayo mag-alala. Patuloy po ang suporta ng pamahalaan hanggat nangangailangan kayo. Kahit na matagalan tayo ng konti, dahil hindi pa nyo naaayos ang inyong mga tahanan, nakasupport na kami. Kahit umalis kayo sa evacuation center, pero hindi kayo makauwi sa sarili ninyong mga tahanan, ay tuluyan pa rin magsusupply kami nitong family food pack. Ngunit, kung titingnan din nyo doon sa labas, meron na po tayong water purification, yung mga truck na nandyan, yung Love for All na purification, yun naman galing sa First Lady. At naiwan dito at nandyan, ginagamit natin. Yung DSWD, para naman, mahirap naman yung kinakain ninyo, puro dilata. So, kaya naglagay po kami ng food truck para may mainit naman. Nandun na, may nakapila na. Bukod pa ron, meron tayong cash assistance. Dahil ang bawat pamilya ay iba-iba ang pangangailangan. Kaya hindi naman basta ito lang ang ating ibibigay. Siguro yung mga gamot ninyo, yung mga bibili nyo baby na pagkain ng bata, lahat yan. Hindi lahat ng pamilya pangangailangan yan. Kaya magbibigay kami ng cash assistance. Nandyan po, yung pumipila po dyan, yan po binibigyan tig sa 10,000 para may cash, may pera na magamit para sa inyong pangangailangan. Kaya huwag kayo pong mag-alala, hindi kayo basta't may iwanan na lang kahit na nakadaan na yung bagyo. Nandito pa rin ang inyong pamahalaan. Hindi po kami aalis dito hanggang lahat ng evacuees, lahat ng ating mga tinamaan ng bagyo ay nakatayo na, nakaahon na. At yan po ang aming hangarin ay laging makapagserbisyo pagka lalo na gantong panahon ng bagyo ay
kailangan po natin talagang tulungan. Meron pa tayo ito, pang wifi ito, ibibigay natin po dito. Ito yung Starlink na sa satellite para meron tayong telepono, meron tayong email, magagamit po natin ang mga cellphone natin. Kaya yan po ay tuloy-tuloy naman po ang ating ginagawa at kagaya ng aking nabanggit, huwag po kayong mag-alala at andito po kami at kung ano yung pangangailangan nyo, pagkain, gamot, cash, kung ano man, ay nandito po tayo para tulungan kayo. Kaya konting tiyaga lang po, wala ang mahirap dito. Wala talaga tayo magawa sa panahon. At kung babagyo, kahit na anong gawin natin. Ang maaari lang natin gawin ay paghandaan, makapag-evacuate. Mukha naman nagawa natin, naka-preemptive evacuation ng probinsya. Pero medyo minalas ang Masbate. Dahil pagpasok ng Opong sa pool, talagang tinamaan ang pinakamalakas na tama. Meron siyempre yung ibang probinsya, Romblon, marami, may tama din sila. Pero hindi kagaya dito sa naranasan ninyo, dito sa Masbate. Kaya dito po kami nauna at tinitiyak po namin na lahat po kayo ay suportado ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kaya wag po kayong magdadalawang isip kung meron kayong pangangailangan, sabihin po ninyo sa sino man na ahensya, sa DSWD, siyempre sa provincial government, sa municipal government, lahat po ay pwede sa city government, lahat po ay wag po kayong magdadalawang isip. Pag may pangangailangan nyo, kung maibigay namin, gagawin namin, ibibigay po namin sa inyo. Kaya konting tiyaga na lang, konting dasal, ay makakabalik din po tayo at nandito po kami sa likod ninyo. Maraming salamat po at good luck po sa inyo lahat. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Yan, straight Tagalog. Yes, ayan, din nag-English ang presidente ngayon. Ayan. Which is good, Lakay. Kasi ina-address yung ating taong bayan. Para maunawaan na maayos. Ayan. We are not all spoken in dollar. That's why. Okay, Manoy, where are you? Ayan, where na you? Ha? Yes, meron Lakay. Oo. Sa lahat ng pinalakpan dito yung 100 million na download. At ang problema naman daw dito wala nang mga casting sa mga bangko. Baka i-withdraw sa Legazpi sa kabilang island. Bahala na ang ahensyang inatasan sa pag-ganyan. Okay lang, basta may darating na grasya. Yes. Ayuda. Pagkain daw at tuloy-tuloy daw ang pagtulong lang. So, Lakay, yan ang ating update mula dito sa talagang mainit ang panahon ngayon. Talagang pawis na ang Pangulo Bongbong Marcos dito sa Nursery Elementary School sa Masbate City. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat Ruela Saldico at maganda umaga sa mga taga DPWH. Ayan, nakikinig din para sa atin sa mga taga DPWH at Noble Attorney Rodil Miliado, ha? Abay, totoo bang ang lahat ng mga district engineers nationwide, Sister Ella, abay gustong pumunta sa ICI, ayan, Independent Commission for Infrastructure, para sila ay magpaliwanag din. So meron din silang mga statement, meron silang mga, siguro yung mga alam nila sa loob. Yes, they will tell all the truth and nothing but the truth. So help me God. Ayan. At aamin na rin sila, Sister Ella. Aamin na rin sila. At sabi na ating bubit, aamin sila at ituturo ang mga congressmen. Ayan. Talaga, Lakay. Kasi bagay, Lakay, kasi kapag ka nandyan ka sa loob ng ahensya, alam mo rin yung kalakaran diba? Kaya lang ang tanong nila, Attorney Rodila Miliado, ayan i-entertain ba sila ng ICI? Ayan, kung sila ay magbo-volunteer doon na magbigay na statement. Yan ang tanong dyan. Sana naman, Lakay, para, di ba yung... Para maalam na lahat.
paano pa yun lakay? Dagdag informasyon yun sa investigasyon nila At saka sila na mismo. Magpapatiba yun. At saka nagbo-volunteer na nga sila kaysa maghintay pa ng subpina. Kaya maghanap pa ng mga ibang mga titistigo. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan. Standby let Narciso, oras Sister L. 9:59. Ang oras na yan ay hati. Bayan. Kami na? Akala ko, Billy, gusto mo pang umabot tayo ng 10:15 Ayan, si Manang Milky Rigunan. Ano ang latest sa kamera, Manang Milky? Nasa iyo ba? Nasa iyo lakay. Walang binibigay. Nandiyan na ba si Manang Milky? Wala pa? Wala pa daw laki kaso may commercial pa kami. Ayan, si Let. Si Miss Let, ang ating birthday girl. Itong si Lotto Junior. Wala si Don. Si Don. Hindi ba si Don ito? Si Don yan lakay. Si Don Pobre. Ayan. Don Pobre. Don Pobre. Ayan. Maraming pobre sa amin sa madaming pobre na mayayaman sa amin sa Paway, Ilocos. Di ba lakay? Yung mga pobre dun sa amin sa apelyadong pobre, mayayaman. Sila yung mayayaman. Pangulong Marcos, pinakilo sa mga kaukulang ahensya para tulungan ang mga nilindol sa Visayas. Aris 14, let Narciso please come in. Lakay, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol. Ito'y kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi na naitala ang epicenter sa Bagos City. Partikular na pinakilos ng Pangulo ang Department of Health para i-assess ang kanilang mga tauhan sa lugar. Nabatid na ligtas naman ng mga doktor, nurses at ibang staff ng Vicente Soto Memorial Medical Center at ng Cebu South Medical Center na nagpadala na ngayon ng medical team sa mga kalapit lugar. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DOH Centers for Health Development Regional Offices sa Central at Eastern Visayas at sa kanilang regional counterparts sa Office of Civil Defense. Mahigpit rin ang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong LGUs para sa kanilang pangangailangan. Nagbigay na rin ng direktiba ang DBM sa mga ahensya na agarang i-activate ang kanilang Quick Response Funds. Patuloy ang monitoring ng pamahalaan sa epekto ng lindol habang pinayuhan ang publiko na manatiling alerto sa posibleng aftershocks. Sabi na kayo ng palasyo, inaayos na yung pagpunta ng presidente sa Cebu. Ito si Let Narciso para within the day, Miss Let? Within the day? Pupunta ba sa Cebu? Hindi binanggit lakay dahil nasa masbate pa ngayon ng presidente. So malalaman natin maya-maya. Okay nga, Rud. Balik sa inyo lakay, Sister L. Happy birthday, Miss Let. Di pala natin nakausap ng thank you sa paalmusal mo, ha? Ayan, may palitsyon pa siya. Ayan, cholesterol free. Yung nagja-jogging na lechon. Galing kay Aling Lydia's lechon. Ay, parang Darley, good morning. Ayan. Samantala lakay mula naman sa Malacanang, puntahan natin ang Kamara 2026 budget deliberation ng Office of the Vice President. Niresked ngayong araw matapos mabigong maisalang kagabi. Alamin na, anong oras Manang Milky ngayong araw? RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister Ella, lakay hindi na isalang kagabi sa plenary deliberations ng Kamara ang panukadang 2026 budget ng Office of the Vice President. Ang OVP sanang unang ahensya na sasalang kahapon sa interpellation and debate sa plenaryo kasama ang DNR, DICT, DOLE, DSWD at apat na iba pang executive offices. Pero pasado una na kaninang madaling araw natapos ang plenary deliberation sa budget ng DSWD. Kaya narisked ngayon ang pagtalakay sa budget ng OVP. Umaabot sa 902.8 million pesos ang panukadang 2026 budget ng Office of the Vice President. Si Palawan Representative Jose Alvarez, Vice Chair ng House Appropriations Committee, ang sponsor ng OVP budget. Inaasahan na bukas, October 2, ang huling araw ng pagsalang sa plenaryo na maahensya ng pamahalaan. Sa report naman ang tanggapan ni House Speaker Faustino D. III sa 5 araw na marathon plenary deliberations, natapos na ang period of sponsorship and debate ng 51 government agencies. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. At tinatawagan natin ang Commissioner ng Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, pwede bang paggasolinahan namin yung Rolls Royce? Pwede ba i-road test namin ni Sister Elian? Pa-experience naman po. Ayan. Gagasolina namin ng 10 liters papuntang Ilocos. Ayan. Road test lang. Tapos hindi na ibinalik.
road test lang. Pa-experience lang lakay, di ba? O kahit po paikot lang po ng CCP complex. Ayan, kahit Luneta. Kahit hanggang Luneta. Para bago kami sumali sa bidding. Pag sumali ka lakay, ano tayo? Pagka matatalo. Kukwestiyonin ka. Pagka matatalo ba tayo, may bigay din ba sa mga taluan ng bidders? para sa mga contractor sa DPWH. Pero lakay, nakakalungkot, mukhang patuloy na nadadagdagan yung bilang ng mga nasawi dito sa Lindol. Ilan magnitude 6.9. Meron lumalabas na info na umabot na ng 60 plus, pero ito ay hindi pa 60 plus? lakay. Pero most probably lakay dahil yung report kanina ni Louie Reyes sa atin, 30 plus doon sa area na binabanggit niya, 'di ba? Sa Bogo, sa Medellin, tsaka San Remigio. Bugo ang tawag nila. Bugo, ayun, Bugo. Maragsa day. Ayun, hindi ko alam lakay. Bugo, ayan. So, mabilis, Bugo. Ayun. Ayan. Sabi niya parang Ray Jimenez. At nakinig sa atin si Yusek Ninya Taduran. Nasaan ka ba ngayon, Yusek? Nasa DPWH. DPWH. Hindi siya DPWH lakay. DSWD pa ba siya? Ay, yan ang hindi ko sure lakay. Kasi nasaan ka ngayon, Yusek hindi, parang Congresswoman? nasa siya lakay. Nag-party siya tapos nag-Yusek. Ayan. Anyway. Nalilito na ako. Basta nakikinig doon sila sa atin. Si Yusek Ninya Taduran, Joy Villarreal, Bong Prado, Sarge Mark Luis Umbrero. Ayan. Morning, Yusek Ninya. Laba tayo dyan. Ayan. At Kuyang Judge Lito Villarosa. Ayan. Good morning. Anyway. Mukhang nasa siya lakay. Dar. Nasa Dar pala siya ngayon. Kay Manong Condring. Alam ko nasa Dar siya kasi nung huling naging guest ko siya kay Manong Condring Estrella. Ayan. At yan ang bago Operation Tulong, pasalamatan natin muli ang mga officers, members ng Manila Travelers Square and Compass Club sa lang donasyon na 200,000 sa DCRH Operation Tulong. Sa aming President, Fiscal Winnie Edad, Fiscal Jess Bautista, at Colonel Ador Arevalo, at siyempre aming ninong, ayan, Humobono Boy Pique. Ayan. Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye.